Ayan, magandang gabi po muli sa ating lahat. So, isa na namang panibagong gabi na bigay ng Panginoon sa atin. Maraming salamat. So, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil siya nagbibigay ng pagkakataon para ang kanyang mga salita ay ating maintindihan, mahunawaan at ating marinig. So, sa pagkakataon na ito ay ihalay natin yung ating konting panahon para sa ating Panginoon. So, manalangin po tayo, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Aming Ama, maraming maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. At salamat po sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng gawain, Panginoon, ay marami ang potensyal na makarinig ng iyong mga salita. Mapaalalahanan kami ng iyong mga salita, Panginoon, at matuto kami mula sa karunungan ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na sino man po ang makarinig ng mga salita mong ito ay mapagpala, Panginoon, at makapag-isip ng patungkol sa kanyang buhay, Panginoon, at tumalikod sa kanyang mga masasamang gawa at magbalik loob sa iyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang gawain na ito at dinadalangin na rin po namin ang aming bansa, ang mga nangyayaring kaguluhan, Panginoon, regarding po sa aming gobyerno. Ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa aming lahat, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, ay alam namin na mabuti ang plano mo, Panginoon. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sa kahit na hindi maganda ang mga nakikita namin ngayon, Panginoon. Ito po ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, sa gabing ito, nais ko pong talakayin ang isang mahalagang siyempre usapin para sa mga maraming mananampalataya dahil sa sa kasamaang nangyayari ngayon. Okay, napakalakas ng impluwensya ng sanlibutan at maaring marami sa atin o merong sa atin ang nadadala at nalalayo sa Panginoon. Okay? So, ang sabi ng Biblia, ang puso ang mandaraya sa lahat ng bagay. Ayon po sa Jeremiah 17 verse 9 hanggang 10. So, ito po ang nakasulat. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. So, ang sabi ng Biblia, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Even tayo mismo na tayo ang may puso, kung minsan hindi rin natin nalalaman ang tunay na estado ng ating puso unless na ito ay ma-expose sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang tagapag-expose ng puso ng tao ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Biblia dito sa Hebrew chapter 4. Yan, isang popular na talata at karamihan sa atin ay probably nabasa na po ito. So, sabi rito, Hebrew chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas o mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso.
So, ang salita ng Diyos para daw tabak na kapag pumasok sa atin, sinisiyasat niya at inaalam niya maging yung iniisip at binabalak ng ating mga puso. Okay? Kaya kapag narinig natin ang salita ng Diyos, ang ang epekto nito sa atin ay nagkakaroon tayo ng realization. Okay? Gaya ng sinasabi, merong talatang nagsasabi ng ganyan dito sa 1 Corinthians 14. Sabi dito sa verse 24 hanggang 25, ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang tao na walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan. Hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig, mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Yan. So, pag yung isang tao na hindi pa sumasampalataya o hindi pa siya nakakarinig ng mga salita ng Diyos at nakarinig siya dahil nakadalo siya sa mga gawain ng Panginoon. Ngayon, kung talagang naipapangaral naman talaga ang salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, hahatulan siya ng kanyang mga naririnig, malalaman niyang siya'y makasalanan, at ang sabi dito sa huli, at mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. So doon niya malalaman na mali pala yung kanyang intention, mali pala yung kanyang kaisipan, mali pala yung kanyang pinaplano, yan, o mali pala yung kanyang prinsipyo, mali pala yung kanyang paniniwala. Dahil nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Ang salita kasi ng Diyos, yan yung parang, sabi nga ng Biblia, para yung salamin, okay, na malalaman mo yung tunay mong kalagayan. Sabi ng Santiago chapter 1, sabi rito sa verse 22, kung mamumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Yan. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kakautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Yan. So, kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, para kang humaharap sa salamin. So, nakikita mo yung tunay mong kalagayan. Okay, hindi lang sa physical na aspeto, kundi nare-reflect mo yung iyong pag-uugali, yung iyong puso, yung iyong buhay, nare-reflect mo mula sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga sa isang tao na lagi siya nakakarinig ng salita ng Diyos. Dahil yun lang yung paraan para ma-expose yung kanyang moral, yung kanyang behavior, yung kanyang character, even yung intention ng kanyang puso. Ang Diyos kasi ang nakakaalam ng intention ng puso ng mga tao. So kaya kailangan niyang i-expose ang ating puso para maayos ng Diyos ang ating mga puso at magkaroon tayo ng mga hakbangin para tayo mismo mag-decide para sa ating sarili sa tulong ng Diyos na mabago ang ating mga puso. Okay? Kasi ang sabi ng Diyos dito sa Genesis, yan. Meron kasing sinabi rito na dito sa verse 5, yan. Nakita ng Diyos na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. So sa Genesis chapter 6 verse 5. Yan, sa Hibang Salin sinasabi yung intent of man's heart is always wicked. Yan. Laging masama yung intensyon ng kanyang puso. So deklarasyon niya ng Diyos at sa ganyan niya nakikita ang kondisyon ng bawat tao. Pero hindi yun alam ng tao.
Kasi kung titingin ka sa paligid, madalas sa mga tao i-justify yung kanyang mga ginagawa, eh, kahit mali. Pero gagawa at gagawa ng paraan 'yan to justify his or her action, para lumabas na hindi talaga kasalanan 'yon, 'yan. So, sa gano'n sinasabi ng Biblia na talagang nadadaya tayo kasi imagine mali ipapagtanggol niya, 'di ba? At gagawa siya ng mga kadahilanan o mga, justification para ipakita sa iba na kahit kasalanan 'yang sinasabi ng Biblia, eh, hindi naman 'yan kasalanan sa kanila at they can defend their, action. Pero sa Diyos kasi ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang masama ay masama. So, hindi naman sumusunod ang Diyos sa standard ng kung ano yung mali sa tao o tama sa tao dahil may tama sa tao, mali sa Diyos. May mali sa tao, tama naman sa Diyos, okey? Eh, pagka gano'n, anong gagawin nating batayan? Eh, hindi naman tayo ang hahatol sa ating sarili, ang Diyos ang hahatol sa atin. So, technically, it is wise na sumunod tayo sa basehan ng Diyos kung ano yung tama at mali, kasi siya ang hahatol sa atin at the end of the day. Hindi mo naman kayang depensahan ng iyong sarili sa araw ng paghuhukom dahil ang kaharap mo, Diyos. Sabi ng Biblia, kapag ang tao namatay, Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this is judgment. So haharap ka sa Diyos, haharap tayo sa Diyos, hahatulan ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, hayag man o lihim. So wala tayong maitatago sa Diyos at siya ang hahatol sa atin sa kung ano yung ating ginagawa, hayag man o lihim. So basically wala po tayong takas. Yan ang sinasabi ng isang bahagi ng salita ng Diyos dito sa Hebrew chapter 4. So yung kanina binasa natin chapter 12, verse 12, this time sa verse 13. Ang sabi rito, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ang sabi ng Biblia, sa kanya tayo magsusulit, okay? Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga sinasabi, lahat 'yun ipagsusulit natin sa Diyos. Ang Diyos ang magsusulit sa atin, okay? Kaya nga merong magandang payo ang Biblia pagdating diyan. Ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 4, simulan ko sa verse 3. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Wag na niyang ihambing iyon pa sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. So meron tayong mga gawa, okay? At hindi mo pwedeng i-compare ang gawa mo sa iba kahit na parang mas maganda ang ginagawa mo kaysa sa iba, eh kung labas naman 'yan sa batayan ng Diyos, so hindi pa rin valid 'yon para ma-redeem ka sa harap ng Diyos na hindi ka niya hatulan. So, ang Diyos ang hahatol. Meron siyang sariling batayan at ang kanyang batayan ay ang kanyang mga salita. Okay? So maraming pagkakataon na sinasabi ng Biblia na hahatulan tayo ng Diyos batay sa ating sinasabi at batay sa ating ginagawa. So kaya mag-ingat tayo. So para makapag-ingat tayo, it is wise to say na alamin natin yung mga basehan o yung mga pamantayan ng Diyos para hindi niya tayo mahatulan sa huling araw. Okay? Kasi harap tayo sa Diyos at ipagsusulit natin yung ating mga ginagawa. So kaya mag-ingat tayo dahil nasa panahon tayo na talagang ang kasamaan ay laganap at maraming madadaya. Okay? Maraming madadaya. At yan yung warning ni Jesus sa kanyang mga disciple. Nung nagtanong ang kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 24. Yan. So basahin ko, no. Sa Matthew chapter 24, nagtanong ang mga disipulo ganito. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad,
Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mahiligaw ni numan. Okay? So sabi niya, mag-ingat tayo para hindi tayo ma-deceive. Okay? Kasi madali tayong ma-deceive, madali tayong madaya. Okay? Lalo na yung mga kulang sa kaalaman pagdating sa mga bagay na spiritual. Kapag kulang tayo sa kaalaman, pwede tayong mapahamak. Okay? Ang sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi ng Panginoon, kanyang deklarasyon, ang aking bayan ay napapahamak sapagkat kulang sa kaalaman. Kaya yung kakulangan ng kaalaman, nakakapagpahamak din yun. Okay? Amen? So yan. So, papaano ba natin malalaman na tayo ay hinadaya? Okay? So, ito po, isang madaling puntos lang. Yan. So, ayon sa Jeremiah chapter 17. Sa Jeremiah chapter 17. So, doon kasi sinabi, ang pinaka-popular na talata kasi dyan sa Jeremiah chapter 17 is yung verse 5 at yung verse 9 at yung verse 10. Ito yung verse 5, yung lagi nating narinig sa mga nagtuturo na sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Pero pagpapalain ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Ayan. At yung sabi naman sa verse 9 hanggang 10, yung binasa natin kanina, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ang sabi ng Diyos, ito'y mandaraya at walang lunas ang kanyang kabulukan. So ang sabi ng Diyos, siya ang sumisiyasat sa puso, o siya ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. At gagantimpalaan niya ang tao ayon sa kanyang mga ginagawa. So, kung ang Diyos lang ang nakakaalam kung ang puso ay nadaya o hindi. So sa Diyos din tayo dapat kumuha ng mga ng karunungan o ng idea. Ano-ano yung pamantayan na sinasabi ng Diyos kung bakit niya sinasabing nadadaya tayo. Kung bakit niya nasasabi na nadadaya ang ating mga puso. Okay? So ito po. Una, ang sinasabi niya sa verse 5. Yan, Jeremiah 17 verse 5. Ang sabi ng Diyos. Okay? Hindi pala sa verse 5. So, babasahin ko yung verse 1 hanggang verse 2. Ang sabi rito, Jeremiah 17:1 hanggang 2, sinasabi ng Diyos, mga taga-Huda, ang inyong mga kasalanan ay isinulat ng panulat na bakal. Iniukit sa pamamagitan ng matulis na diamante sa inyong mga puso at sa mga sulok ng inyong mga altar. Naalala ng inyong mga anak ang mga altar at haliging ginawa ninyo para sa diyosang si Asherah. Ang mga ito'y nakatayo sa tabi ng malagong puno sa ibabaw ng mga sagradong burol. Okay? So, ang number 1, okay, is yung hindi na tayo kumikilala sa totoong Diyos. Yan. May Diyos, pero meron naman tayong kinikilalang ibang Diyos. Okay? Imagine, ang Israel, ang sabi ng Diyos, hindi na ang kinikilalang Diyos ng kanilang mga anak ay ang Diyos-Diyosang si Asherah. Hindi na yung Diyos ng Israel. Okay? So, ibig sabihin, naging ignorante na ang next generation, yung next generation sa totoong Diyos ng Israel. Hindi na nila kilala. Okay? So yung ignorance nandun na. Hindi nila naipasa yung kaalaman ng totoong Diyos sa kanilang mga anak. Okay? So kaya ang sabi ng Diyos, na-deceive sila kasi ang kinilala nilang Diyos ay si Asherah. Okay? So, paano natin yan maire-relate sa ating sarili ngayon, lalo na sa ating panahon? Alam nyo kasi ang sabi ng Biblia, ang Diyos mo, yung bagay na nagpapasunod sa'yo.
So kung ang nagpapasunod sa'yo is yung tao, so Diyos mo yung tao. Kung mas napapasunod ka ng tao kaysa sumusunod ka sa Diyos. So kahit na naniniwala ka sa Diyos ng Israel, sa Diyos ng Biblia, kung mas napapasunod ka ng tao, Diyos mo yung tao. Kung ku ku kung napapasunod ka ng pera, Diyos mo ang pera. Kung napapasunod ka ng iyong layaw, yun ang iyong Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung ano ang nagpapasunod sa tao, yun yung kanyang nagiging Diyos. Kasi ang Diyos, isang being na sinusunod. Okay? Maaaring tong sarili natin pwedeng maging Diyos eh. Okay? Maaaring natin pwedeng maging Diyos ang ating tiyan, yung ating mga gusto, kayamanan. Okay? At ang pinaka-worst diyan, yung ginawan Diyos si Satanas. Yan, siyempre. So, maraming Diyos, maraming pwedeng i-Diyos ang tao. Okay? So, kaya pwede tayong madaya eh. Kaya tingnan niyo, ang sabi ni Jesus, you cannot serve two master. You cannot serve two master. Kung ganun ang gagawin mo, hindi ka pwedeng maging loyal sa dalawa. Magiging loyal ka lang talaga sa isa. Okay? At siyempre, hindi ka ganun magiging loyal doon sa isa. Pero sa isa, magiging loyal ka. Okay? So, hindi mo pwedeng balansehin yun dahil ano yan eh, usapang loyalty yan eh. Kaya ang sabi ni Jesus, you cannot serve two master. Okay? Yung master na isang sinasabi niya o yung mammon sa hibang salin ay ang kayamanan. Okay? Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang kayamanan. Dahil ngayon, mga tao, mas ginodiyos ang kayamanan kaysa sa Diyos. Yan. Kumbaga, pagdating sa kayamanan kayang sirain kahit yung pangalan o kayang sumira ng pangalan ng iba o kayang tumapak ng ibang tao. So, maraming nafo-fall sa temptation dahil lang sa kayamanan. Okay? So, kaya ang sabi ni Christ, you cannot serve two master. So, kung minsan hindi tayo na aware sa na ang heart natin ay na-deceive na. In a sense na hindi mo na kinikilala yung totoong Diyos. Meron na siyang kapalit sa buhay mo. Yan, hindi na siya ganun kahalaga. Meron ng ibang mas mahalaga. Yung tipong kaya mo nang ipagpalit ang Diyos sa iba. Meron ngang tao pinagpapalit ang Diyos sa sa jowa. May may mga narinig akong storya eh. Active sa ministry, nung nagka-jowa, hindi na active sa ministry. Mas pinili mag-jowa at kahit nawala siya sa pagse-serve sa Lord, okay lang. Kasi andun na siya sa kanyang minamahal. Yun lang. So, hindi naman dapat gano'n ang mangyari ano. Wag natin ipagpalit ang Diyos. Dapat nga marunong tayong manindigan. Yan, marunong tayo manindigan. Nagagawa naman natin manindigan pero sana manindigan din tayo para sa Diyos. Sana tumayo tayo para sa Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo kung minamahal mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong tito, tita, nang higit sa akin, ang sabi ni Christ, hindi ka karapat-dapat sa akin. Okay? So, kailangan talaga dito meron tayong paninindigan. Kahit na ang maging kapalit ng paniniwala natin sa Diyos ay yung tayo ay husgahan, i-persecute ng ating sariling pamilya, mga sariling kadugo. Kay hindi naman yan ligid sa hiba na may mga taong dumadanas ng ganyan. So, salamat sa Diyos kung pabor ang pamilya mo sa iyong pananampalataya sa Biblia, pero hindi kasi lahat kumbaga sa termino natin ay siniswerte sa ganun. Yung iba, pinipersecute sila ng sarili nilang magulang. Okay? So, anyway, malalaman mo na nadideceive ka na kapag mayroon ng kapalit si Lord sa puso mo. Hindi mo namamalayan na papalitan na siya. Mas kinikilala mo na yung iba kaysa mas kilalanin mo si Lord. So yung relasyon mo sa Lord, mo yung parang nagkakaroon ba ng lamat ba? Yan. Pero mas nai-establish dito sa isa. So wag kong ganun. So lagi nating i-work out yung ating relationship sa ating Panginoon. Kamusta tayo?
every morning? Do we read our Bible? Do we pray every morning? Nakapagbabasa pa ba tayo ng Biblia araw-araw? Or kamusta yung quality ng ating prayer life? Kamusta yung quality ng ating Bible reading? Ginagawa ba natin 'to as obligation o ginagawa natin 'to dahil gusto mong makilala ang Panginoon, dahil mahalaga siya sa iyo? So, ask yourself, okay? So, ah, para malaman natin, o isa sa mga basihan o sinasabi ng Jeremiah chapter 17, sign of a deceived heart, napapalitan si Lord sa puso mo. Napapalitan si Lord. Okay? To the point na hindi mo na siya kilala at hindi mo na siya kayang ipakilala sa iba. Okay? Kasi kagaya nung binasa natin, ang sabi ng Panginoon, yung inyong mga anak, mas kilala pa yung altar ni Asherah kaysa sa aking altar. 'Di ba? So kasi nag-fail sila na i-introduce ang totoong Diyos sa kanilang mga anak. So mas mahalaga pa sa kanila yung Diyos-Diyosan kaysa sa totoong Diyos. Okay? So pangalawa, mga sign of deceived heart. Mga senyales ng mga deceived, nadayang puso. Yan, mga nadayang puso. Yan. So pamantayan ito ng Panginoon. So Jeremiah 17 verse 5, ang sabi rito, sumpain ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumutubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Yan. So, isang pamantayan ng pusong nadaya ay hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Yan. So, yung una, napapalitan ang Diyos ng ibang Diyos. So, basically, tumatalikod ka sa Diyos. Okay? So, yung pangalawa, mas nagtitiwala ka sa tao kaysa sa Diyos. Okay? So, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, pag nagtitiwala ka sa iyong kapwa-tao, doon mo sinasalig ang buhay mo sa iyong kapwa-tao. Ang sabi ng Biblia, walang mabuting mangyayari sa iyo. Okay? Bakit? Kasi tulad ka ng isang halaman na itinanim sa disyerto. So wala kang access sa tubig, bagamat may sunlight na kailangan ng halaman para sa photosynthesis, pero hindi yung kompleto kung walang mga minerals na galing naman sa tubig. Walang oxygen, 'di ba? So hindi magso-survive ang halaman dahil kulang siya sa resources. So kaya sabi ng Biblia, ganun na ganun yung taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Minsan parang okay pa tayo na parang okay tayo kasi kala natin dahil nakakapag-church pa tayo, nagagampanan pa natin yung mga paglilingkod natin o yung mga commitments natin, nagagawa pa natin. Pero nadideceive na yung heart mo. Okay, bakit? Dahil nasisingitan na siya ng ibang pagtitiwala. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Bagamat naglilingkod ka sa Diyos, pero ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Diyos o nagtitiwala ka sa tao? Yan. So pamantayan yan ng salita ng Diyos. Kanino ka nagtitiwala? Sa sinasabi ng Diyos o sa sinasabi ng tao? Halimbawa, meron kang mga pinagdadaanan sa buhay, meron kang mga problema. Kanino ka humihingi ng counsel? Yan. Kanino ka nagtatanong? Kanino ka humihingi ng gabay? Yan. So sa 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 Diyos ba o sa tao? Yan. Alam nyo, lahat ng problema may solusyon. Okay? Lahat ng problema mayroong solusyon. Pero ang problema, yung kung kanino tayo kumokonek. Yan. Madalas, porket hindi natin nakikita ang Diyos mas madali magtiwala sa tao. Porket yung tao yung ating nakikita. 'Di ba? Ibig sabihin, mga senyales yun na nadideceive na tayo. Amen? Nadideceive na tayo.
hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi ka na rin nagtitiwala sa kanyang mga salita. Mas madali pang i-adapt yung sinasabi o payo ng ibang tao kaysa yung sa payo ng Diyos. Okay? So yan. Pangatlo, mga mga batayan o mga senyales na nadidisib ang ating puso. Jeremiah chapter 17 verse 11. Ang sabi rito, ang taong nagkakamalang salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan at sa bandang huli siya'y mapapatunayang isang hangal. Yan. Yung kapag sinabing nagkakamal ng salapi sa pandaraya, mga taong greedy, mga taong kahit gagawin kahit masama. Okay? Mga taong gagawin kahit masama, magkaroon lang. Kahit na makadamay sila o makagawa sila ng bagay na hindi maganda, basta lang magkaroon sila. So, yun. Hindi mabuting gawain, pero for the sake ng magkaroon. So, gagawin nila sa ngalan ng pera. So, anong tinutukoy dito? Yung temptation. Okay? Alam nyo kasi ang sabi ng Biblia, ang naghahangad na yumaman ay natutukso sa maraming paraan. Okay? Kaya yung hindi tayo makontento sa mga bagay na meron tayo ngayon, magiging prone tayo sa temptation. Bagamat wala namang masama sa pagyaman, but the thing is, nandun yung temptation. Kapag hindi ka na marunong makontento, to the point na gagawa ka ng bagay na hindi ka nais-nais o hindi ka aya-aya, para lang makuha mo yung gusto mo. So, napopol ka into temptation. Okay? So, bakit nangyayari yon? Kasi nadideceive ang ating puso. Hindi natin nababantayan ng ating puso. Okay? So, marunong pa ba tayo magpasalamat sa kung anong meron tayo ngayon? O hindi na tayo marunong makontento? Papaano yung mga bagay na ine-enjoy natin dati? Kayamanan, relationship, companion, o anumang bagay na parang nakakapagpasaya o nakakapagpasatisfy sa atin dati, ngayon ay nawala. So, kamusta tayo? Paano natin ina-approach yung mga ganong sitwasyon ng buhay natin? So, nagrereklamo ba tayo sa Diyos o ipinagkakatiwala na lang natin sa Diyos? Kaysa naman gumawa tayo ng mga hakbang na hindi maganda para lang ipilit natin yung isang bagay na gustong-gusto mo, pero sa sobrang gusto mong gawin, gagawa ka ng bagay na yung out of the line na, yung hindi nakaaya-aya. So, ano na yun? Greediness na yun. Senyales na yun na hindi ka marunong makontento sa isang bagay o sa kaibigan o sa relasyon o sa pamilya na meron ka ngayon, yung hindi ka na marunong magpasalamat. Lalo kapag may mga bagay na nawawala sa life natin. Okay? So, mag-ingat po tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino ang makakasiyasat sa puso ng tao? Walang iba kundi siya lang. Okay? Siya lang. At yan yung mga senyales na ang puso natin ay deceived. Number 1, kapag lumalayo tayo sa Diyos. Number 2, senyales na na-deceive ang puso natin. Nagtitiwala tayo sa tao kaysa magtiwala tayo sa Diyos. Number 3, madali tayong matukso. Meron tayong greediness sa ating puso. At ito po, huli, pang-apat, senyales na ang puso natin ay nadaya o na-deceive na. Okay? So sa Jeremiah 17 verse 22 hanggang 24, ang sabi rito, 22, "Huwag din kayo magbubuhat ng anuman mula sa inyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw, gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi sila sumunod sa akin o kaya'y ngunit hindi sila nakikinig sa akin o kaya'y sumunod. Sa halip, nagmatigas pa sila, ayaw nila akong sundin o paturo sa akin." So, ano ang sinasabi rito? Yung ah yung yung banal na gawain, hindi na natin tinatratong banal.
Yan, isa yan sa mga senyales na ang puso ng isang Kristiyano o ang puso natin ay deceived. Yan. So, ang utos ng Panginoon sa kanyang ikaapat na utos, 'di ba, binigay niya sa Israel, ang gawin ninyong banal, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, ang sabi ng Panginoon, for it is holy. Gawin nating banal ang araw ng pamamahinga. So, basically ang sinasabi rito, nadadaya ang puso natin kapag yung mga gawaing may kinalaman sa kabanalan, hindi na natin ganun pinapahalagahan kagaya ng dati. Hindi na natin siya tinuturing na banal. Hindi na natin siya tinuturing na consecrated. Hindi na natin siya tinuturing na sanctify. Okay? Kumbaga, less value na. Hindi na siya ganun kahalaga sa atin. Halimbawa, pag church, dahil hindi na siya ganun kahalaga sa'yo, magkakaroon ng mga senyales yan May okay lang malate, okay lang kahit na hindi mag-church, yung parang wala kang sense na parang, ay, para sa Lord yun, dapat andun ako, dapat makapag-worship ako sa Kanya, dapat makarinig ako ng Kanyang mga salita. So, kung yun, tinuturing natin na banal, papahalagahan natin. Okay? So, ito ay question ng pagpapahalaga sa Diyos o gawain ng Panginoon. Kasi kung tayo minamahal natin ng Diyos, mahal din natin ang mga gawain ng Panginoon. Kaya gaano pa yang kabongga o mga simpleng gawain lang. Yan, 'di ba? Ang gawain naman kasi dinesign para magpalakasan tayo sa bawat isa dahil nasa panahon nga tayo na nasa panahon tayo ng kasamaan kung hindi tayo mag-i-engage sa gawain ng Panginoon at hindi tayo makakarinig masyado ng mga aral ng Diyos, mas mapuprone tayo sa impluwensya ng mundo na hindi healthy sa ating moral at hindi healthy sa ating spiritual. So as much as possible, dapat nagbibigay tayo ng kahit papaano pagpapahalaga. Kung talaga naman kaya ng oras, ibigay natin. Kasi para sa atin yan, it was designed for us. Okay? Hebrew 10:25, ang sabi ng Biblia, huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa nila sapagkat doon magpapalakasan tayo sapagkat nalalaman natin na ang Panginoon ay malapit na dumating. Yan naman ang layunin niyan makapagpalakasan tayo. So, imagine, hindi natin masyadong papahalagahan ng gawain ng Panginoon. So, umattend nga tayo pero wala naman doon yung isip natin, wala naman doon yung puso natin. So, katumbas na rin yun na parang wala ka. 'Di ba? Nandun ka lang physical pero wala yung isip mo, wala yung puso mo. So, wala yung interest mo. So, katumbas yan ng sinasabi dito. Okay? Na hindi na pinapahalagahan ng Israel yung araw ng pamamahinga. Okay? So, yan ay mga sign ng mga pusong nadideceive. Okay? So, mag-recap po tayo, no? 4 na puntos itong galing sa Jeremiah chapter 17. Okay? Mga sign of a deceived heart. Pangalawa, turning away from God. Pangalawa, trusting man. Pangatlo, temptation. Pangatlo, treating Sabbath unholy. Yan. So, yung una, yung paglayo sa Diyos. Pangalawa, yung hindi na pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, yung nahulog na tayo sa mga temptation. Pang-apat, hindi na natin tinuturing na banal ang mga gawain ng Panginoon. So, yan yung mga sign ng ang puso natin ay na-deceive. So, napaka-importante bilang conclusion, ang sabi ng Biblia, siguro next sharing, i-share ko pa yung ibang mga bagay. Pero ang sabi ng Biblia sa Kawikaan chapter 4, verse 23, guard your heart, for it is a wellspring of life. Huwag nating hayaan ang puso natin ay madaya. Huwag nating hayaan ang puso natin ay ma-deceive. Kaya nasa pananagutan po natin 'yan. Nasa ilalim 'yan ng ating yung nasa authority natin 'yan. Kung papayagan natin ng kaaway na pasukin ang ating puso. So nasa sa atin 'yan. Kailangan lang bantayan natin. Ang tanong, paano ba natin babantayan ang puso natin? Alam niyo walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. If you are active listener, if you are active learner, active reader, yan. So, searching ka sa truth,
searching ka sa word, sa mensahe ng Panginoon, and you do it at least every day. Ang sabi ng Bible sa Joshua 1:8, do not forget to read day and night. Day and night. Ang sabi ng Biblia, at least day and night. Okay? So, kailangan talaga punuin natin ang ating sarili ng salita ng Diyos araw at gabi. Yun yung paraan ng pagbabantay sa puso natin. Ang sabi ng Biblia sa Awit 119, verse 9 hanggang 11, so sinabi ni David, ang iyong kautusan ay sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Ayan. So, hopefully, may mga napulot po tayong aral. Let us do our best to guard this heart dahil madali itong madaya, madali itong madeceive. So, hindi mo kayang bantayan to sa iyong sariling pamamaraan. The only way na mabantayan ito is through the Word of God. So, be active listener, be an active reader, students of the Word, mag-meditate ng Word at least day and night. Okay? Kaya kung yan gagawin natin na with a determination of the heart, mairaraos natin ang ating spiritual sa bawat araw. Masama ang mundo. Masama ang sanlibutan. So, guard your heart, kapatid. Guard your heart. Okay? Etong apat na to, kung nakikita mo to sa iyong sarili, lumalayo ka na sa Diyos, nagtitiwala ka sa tao, nahulog ka sa mga temptation, at hindi mo na pinapahalagahan yung mga gawain ng Panginoon. So, siguro, I advise na may gawin ka ng hakbang. Lumapit ka sa Diyos, magrepent ka, bigay mo sa Kanya yung puso mo. Yan naman ang sabi ng Bible. Sabi ng Diyos, give me your heart. Yan. So, ipagkatiwala mo na lang kay Lord yan, kung ikaw ang magharuga diyan, mahirapan ka din. So, yan. Si Lord expert yan. Tayo, asa lang tayo kay Lord. Okay? So, marami pong salamat at pagpalain tayo ng Diyos sa gitna ng mga nangyayari dito sa ating bansa. Let us continue to pray for this country. Wag tayong sasabay sa mga hinit ng ulo ng mga tao ngayon. Kay baka hindi natin alam kung anong pwede mangyari, but let us pray for peace sa ating bansa at maging maayos. Malapit na ang tawag doon, malapit na ang botohan, at habang lumalapit nagiging intense yung nangyayari sa ating paligid, at mag-iingat din ho tayo. So yan. God bless po sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.